Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon dito naman po tayo sa Quad Committee. Ito yung pag-usapan natin. Kasi dito sa nangyaring committee hearing ng Quad, so dito mararamdaman mo talagang pinipilit nilang i-connect o talagang pinipilit nilang madiin dito si Pangulong Duterte. Dahil itong kanilang resource person na si Superintendent Padilla, kumbaga dito, pinipilit nila na ang isagot niya is kailangan connected kay Pangulong Duterte. Yan yung isa sa mga napansin natin sa nangyaring hearing na to. Kaya yun yung pag-uusapan natin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot mo muna yung subscribe button at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Kahit kayo po, obserbahan nyo po yung nangyaring hearing dito sa Quad. So panoorin po natin. Inamin ng dating warden ng Davao Prison and Penal Farm na si Gerardo Padilla na nakatanggap siya ng utos kaugnay ng pagpatay sa 3 Chinese drug lords noong 2016. Ang utos na yan nanggaling daw kay dating CIDG officer at PCSO General Manager Royina Garma. Nasa frontline ng So take note po nanggaling daw yung order dun sa dating hepe ng CIDG na ngayon daw po ay PCSO chairman. So wala pong binanggit na ibang personalidad sa pagturo doon sa pagkakasangkot doon sa 3 Chinese drug lord na itinumba daw nitong mga PDL. So tuloy natin. balitang yan, si Marian Enriquez. Muling humarap sa pagdinig ng House Quad Committee ang nooy warden ng Davao Prison and Penal Farm na si Bucor Senior Superintendent Gerardo Padilla. Kaugnay pa rin ito ng pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa nasabing kulungan noong 2016. Sa harap ng mga kongresista, sinabi ni Padilla na nakatanggap siya ng utos mula sa dating CIDG officer sa Davao at naging PCSO General Manager Royina Garma. Ang utos, wag daw hadlangan ang isang operasyon. Sabi po ni Chief Garma, yung pong tawag ninyo, may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo na questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Mag-cooperate ka na lang or mananagot ka sa amin. Meron kami ipapa-operate. Ano ho ba ang pagkakaintindi nyo sa sinabing po ni Colonel Garma? Tungkol po doon sa pag-eliminate ng 3 Chinese nationals. Itinanggi noon ni Padilla na nakita sila ni Garma at tanging sa cellphone lang daw sila nag-usap. Tanong naman ni Zambales Representative Jefferson Conghun, nagkita o personal niya bang kilala si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Personal, kilala mo ba siya? No, Your Honor, Sir Chair. Nakita na ba kayo? Yan dito, pinipiga siya rito kung magkakilala ba ng personal itong si Pangulong Duterte tsaka itong si Padilla. So, dito parang pinalalabas nila kasi may mataas na tao raw na nag-utos para daw itumba, itaob yung 3 Chinese drug lord na yun. So isip nitong bata ni Tambi na yung mataas na tao na yun si Pangulong Duterte. Andun na agad sila sa ganung punto na hindi na iniisip kung ano yung, siyempre, kung chief ng CIDG, sabihin natin, siyempre, may mas mataas pa dyan. So, siyempre, may mga hierarchy, pwedeng may ibang mataas na tao doon sa pwesto nung nag-uutos mismo doon kay Garma kung totoo, sabihin lang natin for the sake of arguments lang. So, hindi naman pwedeng sabing mataas na tao, yung nasa gobyerno. Pwede naman mataas na tao doon sa kinabibiling ng sindikato na humahawak doon sa 3 Chinese drug lord na yon. Siyempre, ang droga naman talaga, may mga kanya-kanyang mga sindikato. Siyempre, sila rin naman yung magkakalaban sa negosyo. So, sila rin naman yung may mga interest dyan. So, pwedeng itong 3 to, pinatutumba ng ibang organisasyon na
may sangkot diyan, 'di ba, yung mga sindikato. So pwedeng sila yung nag-uutos para itaob yung tatlong Chinese stragglers. So pero dito sa itong Quad Committee na to, sa kanila, ang focus lang talaga nila rito maidiin si Pangulong Duterte. Kaya nga ang tono ng ano nila rito, tulad niyan, yung tanungan na ah, kung personal daw ba niyang kilala si Pangulong Duterte o nagkausap sila. Ang gusto nilang marinig na sagot ay oo. Pero ang sagot dito ni Padilla, pakinggan po ninyo. Hindi po nangyari. Nagkita na So yun, dininay niya. Pero hindi nagustuhan ng mga bata ni Tambi yung sagot niya. Kaya dito, lalo siyang ididiin o lalo siyang pipigain para lang mapaamin or para sabihin lang na talagang konektado kumbaga magkakilala sila ni Pangulong Duterte. pag Dito na inilabas ni House Committee on Public Accounts Chairman Caraps Paduano ang ilang mga litratong magkakasama sina Padilla, Duterte at Garma. Sinabi mo na hindi. Kaya, you must tell all. You must be truthful. Di ko po talaga kilala, Your Honor. May mga occasion, kasal, siyempre public picture, ganon, in Davao City. Pero kayo- Sasamal po yan. Oh, Pero hindi po kami Tulad yan, no? May nilabas silang picture na magkasama sila. So dito, ini-imply na kagad nila na since may picture silang ganyan, eh magkakakilala na sila. So balik natin. Kahit itong si Attorney Ferdinand Topacio, naglabas din siya ng picture kung saan kasama nito nila yung kapatid ni Alex Guo, 'di ba? Si Ong yata 'yon, na may picture siya kasama si President Bongbong Marcos, si Lisa Marcos, si yung Chinese yung special envoy niya sa China. So yung mga gabinete ni Marcos kasama doon sa picture. So pwede natin i-connect na sabihin natin totoo na magkakakilala sila. Pero ang dahilan o yung palusot nitong mga nasa picture na kasama si Bongbong Marcos nagpa-picture lang daw. Pero yun, hindi nila tinatanggap yung katwiran na yun. Yung, kumbaga, tanggap nila yung palusot na nagpa-picture lang. Pero pagdating dito, kay Pangulong Duterte, ayaw nilang tanggapin yung katwiran ni Padilla na ito, nagpa-picture lang. Dahil nga umattend sila sa isang event. So, dahil nga public figure naman si Pangulong Duterte, noong time na yan, mayor pa yata siya niyan, nagpicture-picture lang. Pero sila ayaw nilang maniwala na nagpa-picture lang. Sinasabi kagad nila rito na, kumbaga, sinasabi dito pang nagsisinungaling na si Padilla. So, magkaiba sila kumbaga rito, magkaiba sila ng pananaw pagdating sa picture. Kung ito pabor kay Pangulong Duterte, sasabihin nila sinungaling. Pero doon sa kabila na sinasabing may picture din si Bongbong Marcos kasama yung mga top official ng Pogo, sasabihin nila nagpa-picture lang. Is okay na yun. Lost na. Di ba? Makikita mo na hindi sila, kumbaga may bias sila pagtingin dito sa mga gantong klaseng picture. magkumpare, Ninong. bakit pareho kay Maylay? Nag-attend lang po kami niyan kasi yung kinasal dyan, yun yung kaibigan ko. O, di ba? Dito, kumbaga dito, dinidepensahan niya si Pangulong Duterte na hindi kami magkakilala niyan. Umattend lang kami sa isang birthday, kaya kami nandyan, so nagpa-picture lang. Pero sa kanila hindi totoo yung sinasabi mo. Parang gusto lang sabihin dito, baligtarin mo ang sagot mo, sabihin mo, oo, kilala mo, tapos na kagad di ka nabipigain. Pero dito, dahil nga tinatanggi niya, lalo siyang pinipiga rito na kailangan niyang umamin at kailangan niya sumagot na magkakilala sila ni Pangulong Duterte. Pero personally, hindi. Picture taking lang po yan as a public figure. Naunang isiniwalat ng PDL na si Leopoldo Tan na isa sa pumatay sa 3 Chinese drug lords na narinig niyang kausap ni Padilla ang kaboses umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagay na Tulad niyan, sa kanila mabigat na yung statement na narinig nilang kausap ni Padilla na kaboses daw ni Pangulong Duterte. So yun, kumbaga yun, pinanindigan na si Pangulong Duterte na yun. Pero kung sa korte, hindi tatanggapin yung ganung statement na narinig ko lang na may kausap siya, kaboses Kaya si yun, hula ko. Pero ito pa isang isipin nyo, na mas pinaniniwalaan nila yung statement
ng isang convicted kaysa sa isang opisyal ng gobyerno. Siguro dahil yung convicted, ang statement ay nakadiin kay Pangulong Duterte. Samantalang yung isang opisyal, nakadepende yung sagot niya sa alam niyang hindi si Pangulong Duterte yon. Pero dahil nga ang target nga nila rito is si Pangulong Duterte, hindi nila tinatanggap yung paliwanag ng opisyal na hindi niya kilala or hindi si Pangulong Duterte yung kausap niya or hindi sila nag-usap. Sa kanila, sarado na isip nila na si Pangulong Duterte talaga yung nag-utos para itumba yung Chinese drug lord na yun dahil mas pinaniniwalaan nila yung convicted kesa dun sa walang record. Siyempre, pag sinabi mo convicted, yan, talagang ginawa niya yung kasalanan yun. Diba? So, medyo, makikita mo talaga dito na naka-target lock lang sila kay Pangulong Duterte. Yung Quad Committee na yan, na sinasabi nga nila na, talagang ginawa para idiin yung mga Duterte, pasamain yung pangalan ng mga Duterte dahil nga, threat nga yan, sabi nga ni BP Sara, di ba? Threat sila sa mga pangarap ni Tambi na maging presidente, o kung hindi man maging prime minister, dahil nga umuusad pa rin naman yung Chacha. So, kung hindi siya manalo maging presidente, pipilitin na maging prime minister siya. Babaguhin yung konstitusyon at siya ang iuupong prime minister. So, kayo, husgahan nyo po yung balitan to. Makikita nyo rito talagang ididiin nila si Pangulong Duterte. Ng mga kongresista mula mismo sa bibig ni Padilla. Kayo ba ay nagkaroon ng intense pressure? O eto, pakinggan nyo to Pakinggan yung maigi ito. Kung kayo nanggaling yung salitang si Pangulong Duterte daw ba? Yung to talagang nag-utos para itumba yung mga Chinese drug lord na yon. Sa kanyang sinabi, o sa isip ninyo, meron pang tao behind what Chief Garma said. At mas mataas po ito. That's true. Ang binabanggit ninyo, ito. Yung pong behind the big person, sa sinabi po ni Chief Garma, ay inyong ini-implicate ang ating Pangulo, ang ating former President. Ganun po ba? O, diba? Siya yung nagsabi na yung kumbaga siya yung nagbigay ng senaryo na yung mataas na tao na yun na nag-uutos si Pangulong Duterte. Sa kanya nanggaling yung tanong na yon. So dito kasi medyo tricky yung ginawa niyang tanong na either kahit ano isagot doon dito ni Padilla, lalabas si Pangulong Duterte yung tinutukoy niya. So tuloy. Hindi ko naman po in-implicate, pero hawak po sila ng mas mataas. Okay, ibig sabihin, So hindi niya ini-implicate. So ibig sabihin hindi niya iniisip si Pangulong Duterte yung may hawak dun kay Garma na sinasabi nga nila. So sa kanya, may ibang tao pang mas mataas kay Garma. Hindi na maibig sabihin mataas kay Garma, si Presidente kagad yun. Tandaan nyo, marami pandadaan dyan, may mga hine-general pa dyan. Binanggit na ni Pangulong Duterte yan, di ba, nung naupo siya, na maraming general na sangkot sa illegal na droga. Kaya ngayon yung unang mga tinarget niya, di ba? So dito, sa kanila, itong sa mga bata ni Tambi, ang implication nila si Pangulong Duterte kagad. Yung kasi yun yung gusto nilang palabasin kasi EJK na yung pinag-uusapan. So diyan nakadiin si Pangulong Duterte sa EJK dahil nga yan yung iniimbestigahan din ng ICC. So pwedeng gamitin to ng ICC para lalong lumakas yung hawak nilang mga statement. Hindi naman pwede sabing ebidensya pero parang ganito yung mangyayari diyan gagamitin ng ICC itong ginagawang hearing na to ng Quad Committee na to para idiin lalo si Pangulong Duterte. So dito, idinidiin nila si Pangulong Duterte yung nasa mataas na sinasabi doon sa affidavit ni Padilla. Pero si Padilla sinabi niya, hindi ko naman i-implicate si Pangulong Duterte yun. Kumbaga merong ibang tao na mas mataas pa kay Garma. Pero sa kanila, si Pangulong Duterte na yun. yan, hawak po si Chief Garma ng mas mataas. At ang mas mataas niyan ay ang dating Pangulo. O, di ba? Ang mas mataas diyan ang dating Pangulo. So tumalon na kagad siya ng sobra-sobra.
So kung halimbawa, kung ang level ni Garma is nasa 20, tumalong kagad sila sa 100 kagad. Which is yung Pangulo natin, kay Pangulong Duterte, dahil siya yung chief executive, siya yung nagmamando sa PNP or yung mga yung gumagalaw laban sa droga, yung, di ba, siyempre drug war yan. So, in-implicate agad itong mga bata ni Tambaluslos. Kasi Pangulong Duterte yon. Pero tingnan niyo yung sagot dito ni Padilla. Tama ho ba ako? Yes, Your Honor. Inamin din niyang alam niya na Oh, so, sumagot siya ng tama ba ako? Kasi, yun yung gusto niyo mangyari ni itong kongresista na to. Pero tingnan niyo, nung sinagot niya ng tama, tumigil na. Kasi kung hindi siya sasagot ng hindi, na hindi po, dire-diretso yan, paulit-ulit na naman yung tanong niya, parang talagang pipilitin siyang sumagot na kailangan nakadiin kay Pangulong Duterte. papatayin ang tatlong Chinese. So, at that point in time, alam mo na, napapatayin yung tatlo. Alam ko po, Your O, Honor. anong ginawa mo nga? Kasi nakakulong po yun, hindi ko talaga akalain na mailalabas po doon sa pinagkulungan nila. Merong ano? Hindi ko po akalain na mailalabas po dahil naka-safekeeping po doon. Ako po ang nag-order na Dito, medyo sumablay lang dito ng kaunti. Kasi nga naman, hawak niya yung tatlong drug lord na yun, mga tatlong incheck na yan. Pero, kumbaga, nasa custody niya. Pero yung nga lang, may palusot niya, hindi niya akalain na kayang ilabas yun dahil nga sinafekeep niya na. Pero dahil nga may utos sa kanya or merong tumimbre sa kanya na kailangan itumba yung tatlong drug lord na yun, eh wala siyang nagawa. So yun lang yung pagkukulang niya rito na imbis na protektahan niya yung tatlong incheck, eh hindi niya naprotektahan, so naitumba. So yun lang yung nakita natin lapses niya rito dahil nga responsibilidad niya dahil siya yung may hawak ng Davao Penal Farm na yan. So hindi niya naprotektahan yung tatlong incheck. Yun lang yung pagkakamali rito. Pero yung ginagawa nilang pagdiin kay Pangulong Duterte, yun yung nakikita ko na talagang pag sumagot si Padilla na against doon sa gustong mangyari nitong mga tambalos-los na to, na hindi papabor sa kanila, pinalalabas nila, paiikutin nila yung tanong, uulit-ulitin nila hanggang sa manawa na lang. Pero pag sumagot na si Padilla ng papabor sa kanila, tumitigil na. Kasi doon, nakuha na nila yung gusto nilang mangyari. Hindi ganun dapat yung pag-iimbestigang ginagawa nila. Hindi kagaya sa Senado na talagang sagot man yan, oo, hindi. Parehas nilang ginigisa kung totoo yung sagot niya sa oo, hindi. Dito, basta nakuha na nila yung sagot na gusto nila para magdiin kay Pangulo Duterte, tapos na ang laban. safekeeping dyan. Pero duda rito si Surigao del Sur Representative Johnny Pimentel. I do not believe that there was no order coming from him. At saka sinasabi po niya ngayon, gumagalaw sila. Gagalaw ba yung dalawang PDL doon sa loob ng kulungan na walang pahintulot ng warden? Humiling ng executive session si Senior Superintendent Gerardo Padilla para isiwalat ang iba pang sensitibong impormasyon. Tulad yan, humingi na naman si Padilla ng executive session. Nung nakaraan, nung sinight in contempt siya, humingi rin siya ng executive session. Pero wala nang nilabas na any information regarding dun sa executive session na yon. Siguro dahil hindi pabor dun sa hinihingi nilang sagot o statement na magdidiin kay Pangulong Duterte. Kaya ito, inibitahan ulit nila. Pinalabas ulit nila sa hearing para gisahin ulit. Ngayon, itong hininging panibagong executive session na to, pag hindi pa rin ito naging pabor sa mga bata ni Tambi, sigurado sa susunod na hearing, iimbitahan ulit si Padilla at uulit-ulitin na naman yung tanong. Diba? Panoorin po natin sa mga susunod na video, ganyan yung mangyayari. So, hanggang dito lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.